Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Miss Yang Ame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 21 to 27. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Taurus. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakin nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. At syempre, gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito. Hindi siya negative, warning po iyon, no? Para alam nyo kung saan kayo pwedeng ma-alert at ano mga pwede nyong iwasan o maiwasan. Yan, magkaroon kayo ng mga idea. Pero kung gusto nyo talaga na positive reading lang ang gusto nyo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin, Taurus, ano. Okay na, dito ka sa sitwasyon mo na maaring nagkaroon ka ng awakening this time na you want to move forward sa iyong plano this time, no? Maaring iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga travel, malait man, malayo man, o malapit, o may mga creativity kayo na gagawin this time, ano, sa nakikita ko dito. Andin yung thinking, or maybe you're planning for something sa iba sa inyo. You try to make it balance yung sitwasyon mo ngayon na kahit na sometimes na andun sa point na napapagod ka na rin. Alam mo yun? Oo, may mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng pagsisisi or nagkakaroon ng mga disappointment or pwede rin kasi yung energy mo ito na medyo pagod ka talaga. Diba? Nagkakaroon ka ng mga disappointment or may mga sitwasyon na nag-failed in some aspect of your life. Pero, alam mo yung kahit na nagkakaroon ka ng kalungkutan or sadness or you're feeling lost sa sitwasyon mo, kasi ginagawa mo naman yun, hindi lang dahil sa'yo, no? Dahil din yun sa mga mahal mo sa buhay, na kahit napagod ka na, kahit na nahihirapan ka na kahit na feeling mo sometimes parang you feeling low, hopeless ka, di ba? Na para yun sa iyong mga mahal sa buhay. Pero ang sinasabi kasi dito is hindi mo naman kailangan malungkot, no, sa mga bagay-bagay na sitwasyon kasi may parating sa'yo na malaking pagbabago this times within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, or so by the next year, there's a new beginning happen of completion na magaganap o mangyayari sa'yo. Basta sa ngayon, need mong magkaroon ng try to make it balance yung sitwasyon kasi magkakaroon ng malaking pagbabago in life. Maaring nahandin yung sitwasyon sa iba sa inyo, there's an abundance, sa iba sa inyo, renewal of a situation, or kayo magkakaroon ng renewal. Sa iba dito is magkakaroon ng mga development. Sa iba naman is kasiyahan, or there's a fullness situation, or may mga new opportunity, or may mga bagong new idea coming into your life dito. Mukhang iba sa inyo is magkakaroon na kakumpletuhan sa inyong aspeto ng buhay. Sa ngayon kasi nakita ko, you letting go something into your life, or maybe you want to let go something into your life. Nandun ka na sa point na iyon. Magkakaroon ng mga union or makikipag-usap. No, there's a connection with someone who is in the past situation. Pwedeng siya malayo, hindi siya past or malayo. Pwede nasa ibang bansa, ibang probinsya, or kalapit baryo, pwedeng gano'n. Or pwedeng connection when it comes sa iyong family, kasi andito rin si family, or mga anak, no, sa iba sa inyo. Or anak, or pamangkin, or kapatid, basta family iba. Iba itong dahil po. Yun ang nakikita ko sa iyo. Magbabago sa iyo, as in. May nakikita ko sa iyong departure. Pero bakit ba't ganito? Kung ano man ito, o diba, we have the 10-10. Okay. Nangyari. May buntes? Iba dito may mabubuntis? Or may mga anak?
Yun ang nakikita ko. Pero sabi dito balansehin daw yung sarili kasi medyo parang merong either kung gusto mo talaga magbuntis, ang sinasabi, sa mga dito may parang mabubuntis or buntis or mga anak, ganyan. Ang sabi dito, if ever na, sana hindi naman yung pet nyo, no, kung may pet kayo. Kung gusto mo talaga sa mga gusto magbuntis, sabi dito, but you try to make it balance. Ibig sabihin yung mga kinakain mo, yung iniinom mo, tapos kung gusto mo talaga is medyo mag-exercise ka raw. Ang sinasabi to, you need to take good care to yourself at saka mag-research ka raw. Sabi dito, na mga dapat gawin, how to care for yourself dito sa nakikita ko dito. O, puro kabalanse, o. Tsaka wag kang masyadong hard. Pero yung iba dito may problema kayo sa ano. Iba dito may problema kayo. Yung mga isa-iba yung mga gusto magbuntis. Magpa-check up kayo. Kasi dito, there's a problem. May kasalan. May kakasal or may related ang kasal. Pwedeng may pupunta ang kasal o kaya naman makapag-uusapan ang kasal. Ganyan. 29, 11, 10, 22, 21. Meron tayong Aries, Libra, Virgo, and Aries. Hindi na natin pa ulit-ulit. O nga naman. Okay, Taurus. Okay, may enemies ka ha. You have an enemies. May mga obstacle, may mga blockage ako na nakikita sa ibang aspeto ng buhay mo. Medyo magkakaroon ka ng quarrel or questioning sa isang babae. Pwedeng kung sino man siya, kapatid mo, maaari magkakaroon ng kausap, karelasyon mo, anak mo, kung sino man siya, basta babae. Baka hindi kayo magkaintindihan, ganyan. Or hindi yung situation na huwag naman sana hiwalayan ito, no? Yan. And then also, iba sa inyo, maybe hindi yung thinking about trail or ang tawag dito, hiking. Yan, baka may mga nag-hiking na or mahilig ka pa kayo, or you try na mag-hike, no? Kasi may mga trail situation. Magkakaroon ng mga debate, anxiety, there's a painful situation, may mga pag-uusapan, or there's a hard work situation. Pwede rin when it comes to hard work or painful situation, pwedeng to your physical activity. Pwede rin ito yung sa pakikipag-usap or debate, or baka may magkakaroon ng pagtatalo, or pwede rin yung painful is maaring may mga biglaang magaganap o mangyayari sa'yo na basta iwas ka na lang when it comes sa mga pwede ka matusok, mahiwa, masugatan, ikaw or someone into your life, ganyan. May mga biglaan. Ano lang naman ito, warning lang naman ito. There's an accident situation ako nakikita. Malaki man o maliit ito, basta ingat ka palagi, no? Yan, baka ma-aksidente or someone into your life. Baka doon manggaling yung painful na yon. Yan, pwedeng painful when it comes sa makikipagtalo. Pwedeng ganun o hindi pagkakaunawaan. Magkakaroon ka daw ng mga multiple choices in life. So nakikita ko dito, handun ka sa sitwasyon mo na may mga didesisyonan ka. Yan, may mga, sa iba naman sa inyo, may mga pag-aalinlangan sa mga bagay-bagay. Parang nagdadalawang isip ka pa ata. Nagdadalawang isip o pag-aalinlangan kung saang aspeto ng buhay mo yan. Maybe you want or to try a new path. Pwedeng ganun, di ba? O kung ano man pag-aalinlangan niya. So, iba dito, there's a separation. When it comes to separation kasi is, may binahan din yung sitwasyon na gusto mo i-separate yung sarili mo for a while, o kaya, wag naman sana yung totally separation, o kaya nahandin yung sitwasyon na may tao mo na nalalayo, o hihiwalay, o iiwasan ka, or ikaw ito, pwedeng ganun, no? Meron din ako nakikita na pagpaparaya. Ganun, ang nakikita ko dito. May taong matigas ang ulo, no? Nandito ka sa sitwasyon mo na makaka-receive ka ng information. Sa iba din sa inyo yung mga accident or yung mga trouble or pain, pwedeng maka-receive ka lang ng ano pwedeng maka-receive ka lang ng information, di ba? Malay mo yung si ganito, si ganyan, na ganun na nangyari, di ba? Pwedeng ganun. Pwedeng hindi sa'yo or pwedeng makaka-receive ka lang, no? Andito, you are thinking about something transformation into your life, may mga iniisip ka ng mga bagay pero naguguluhan ka kung tama ba
or maybe also this is a decision. Tama ba o mali ba o kailangan ba? No, nandun ka sa point na yon. Hoping hindi ka na panghihinaan ng loob, pero may mga point ng buhay mo na parang nahahata ka sa nakaraan. May mga gusto kang panindigan or there's a desire or may mga bagay ka na you want to take it action. Pero ang nakikita ko sa'yo, there's a blockage or may magkakaroon ng mga delay situation, pwedeng ganun. Yan, may mga challenge. You want to structure something into your life pero nadidelay siya kasi siguro may mga point na kailangan mo nang unahin o kaya is nagkakaroon ka ng limitation to do things, pwedeng ganun. Yan, nagkakaroon ng limitasyon kasi yung iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Kaya maaring may mga, kung ano man delay yan, no? Basta there's a delay situation sa iyo. Halimbawa, may mga hinihintay ka, may mga gusto kang gawin, may mga gusto kang decision, i-delay mo muna yan or may madidelay muna siya. Parang ganun. Energy ni Taurus. Ano energy niya po? There's a loss, ano? Okay, your energy. Okay, energy mo. Energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na meron ka mga maybe nando yung plano, no? Maybe nagpaplano ka ng mga bagay na gusto mo ayusin, gusto mong gawin, or mga parang handin yung point na iniisip mo na or ending situation or transformation tulad ng sabi ko kanina. Yun. Also, energy mo rin is, andito ka sa sitwasyon mo na parang may mga bagay ka na aayusin. Ganyan. You want to fix something into your life. Pwedeng sa karelasyon, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa kapatid, o kung sino man yan. O pwede rin sa sarili mo. Andun ka sa point na parang may gusto kang ayusin o isaayos ng mga bagay-bagay this time sa nakikita ko. Pwede rin na handun yung point na or need na point na para may mga tinag-aaralan, parang ganun sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is nandito kasi sitwasyon mo na may lungkot akong nakikita sa part mo. Alam mo yung lungkot na yon, hindi mo ipinapakita sa harapan ng ibang tao. Ikaw lang, nasa sayo lang siya, no? Yun ang nakita. Kasi pinapakita mo sa ibang tao, you're okay, okay naman pa nakipag-usap sa kanila, pero deep inside, nahandun yung lungkot na nararamdaman. You feel empty, you feel drained, nagkakaroon ka ng pag-isolate, may mga frustration. Pwede rin siya related siya sa trabaho, siguro kasi busy, o kaya marami kang tao na nakakasalamuha, iba-iba. Syempre, medyo nakaka-frustrate talaga yun, di ba? Nahandun yung sitwasyon din na maybe disconnected ka in some aspect of your life, pwedeng ganun. Maaaring may mga bagay na hindi ka pa maka-move on or hindi mo ma-let go or hindi pa matapos-tapos until now sa'yo. Kaya nakikita ko sa'yo yung lungkot, no, sa nakikita ko sa'yo dito. It could be possibility din na ito is for the loss. Tulad ng sabi ko kanina, baka may mga loss situation, diba? Kung ano man yung loss yan sa'yo, baka nahandun ka pa rin sa nahata ka doon. And then also, your energy, hoping hindi lahat kayo, no? Kasi dito sa sitwasyon, parang there's a situation of bad news situation. Maybe naka-receive ka ng information or communication or may mga bad news na nangyayari sa ibang aspeto ng buhay mo dito sa nakikita ko. Basta you need to be strong lang dito, ha. Yung mga unfulfillment. Yung iba naman dito parang may mga bagay na it's not content. Parang hindi ka kontento. Parang gano'n. Parang bakit? Hindi pa gano'n kasapat or hindi pa, ano matatagalog nito? Hindi pa actually, halimbawa parang sa isang baso, di ba? Syempre, pag napuno na yon,
okay na tayo. Pero yung part na yun, parang nasa kalahati pa, ganyan. Parang hindi pa siya fulfillment, ganyan. Ay, naku po. Yan ang nakikita ko sa iba. Kakaroon ng restrained emotions sa iyo, sa iba sa inyo, no? Yan din yung burden, struggle, and stress. Baka nga, because of pagod, pwedeng ganun. O kaya naman, masama yung pakiramdam mo, pwedeng ganyan. Anong parating kay Taurus? Okay. Okay, parating sa iyo. Okay, parating sa iyo is merong kang marireceive. No, there's an achievement. Hindi naman siya ganun kalaki, pero there's an achievement. Ako nakikita sa iyo, at least may achievement Magkakaroon daw parating sa iyo, magkakaroon ng malaking pagbabago into your life, ganyan. And then also is andito rin yung situation na iba sa inyo is magiging busy or busy this week, ganyan. May mga bagay ka daw na paninindigan this week. Siguro handin yung situation na magiging busy kayo, magpapaka-busy kayo, marami kayong ganap, pwedeng ganun, no? Parating din sa'yo, magkakaroon ng getting together. Ganyan, magkakaroon ng getting together. Pwede magkakaroon ng mga getting together when it comes to your close relationship, family unity reunion. Pwedeng dito, iba dito is a community or a teamwork. Pwedeng related sa trabaho, pwedeng ganun. Yan, sa iba sa inyo is andito yung sitwasyon na you will enjoy the fruit of your labor or success, ganyan. May mga fun, happiness, enjoyment, situation ako na nakikita sa'yo. Makakaramdam ka actually na parang maiibsan yung lungkot or yung lungkot or yung mga hignapis mo in life. And then also, dito sa situation mo, parating sa'yo, ang daming tao. Bakit kaya ang daming tao? Baka nga may mga celebration ka, no? Yun na nakikita ko sa iba dito. Also, success and prosperity is coming. Pero ang sinasabi kasi dito meron ka daw sitwasyon na kailangan mong i-let go. Or someone is magle-let go or thinking about letting go. Parang ganun. Ako nakikita sa'yo. Dito naman sa sitwasyon mo, aware ka sa mga tao sa paligid mo. Yan. May tao na makikipag-dealing or pag-uusap, parang ganun. Maybe a part of the family, pwedeng ganun sa iba sa inyo, or karelasyon ito. May dealing, may taong ko-connect, collaboration also is coming. Ganyan. May mga, dito is recognition. Universe, anong ginagawa ni dito? Judgment. Ay, tingnan ko. Bakit? Bakit? Anong ibig sabihin? Bakit po? O, diba? Kinuha ko talaga. Tingnan natin. Anong ibig mo sabihin? Ay, mag-ingat ka daw. Mag-ingat ka? Mag-ingat ka kasi daw may hardship ka na mararamdaman. There's a hardship situation na parating sa'yo. Yan. Iba dito is pwedeng mananakit yung ulo mo, yung paa mo. May taong may sakit. You need to be aware kasi baka daw, may pagkain pa. Baka daw may mawala sa'yo. Sabi dito. Yun ang sabi. Di ba nasabi ko na siya dito? May pandaraya. Ako nakikita. Pandaraya o pangiling lang, ganyan. Also, may rin pagmamanipulate.
Ibig sabihin, merong naganap noon na pwedeng maganap muli ngayon. May naganap noon na magaganap siyang muli. Sana hindi nyo energy to kasi hindi rin maganda. Dapat iwasan. I-reverse mo na lang yan. Okay. The hard work. Okay. Yung iba sa inyo busy. May vacation pala yung iba, no? Malayo man o malapit yan, there's a travel, or need mong munang magbakasyon kasi dahil din sa iba yung energy na nakikita ko dito. May tao dito, mamaya na yung advice bawat iwasan. May tao dito na manipulative, abusado, controlling, bitter, or andun yung pagbabackstab, sa nakikita ko dito. Also, may tao na parang, sana hindi ikaw, tao na hindi marunong tumupad sa pangako. A person who is dishonest. Ganyan. Tapos minsan, pwedeng bata siya, or pwedeng rin ikaw ito, kung hindi ka bata ka man o may edad ka na, ganyan. Pwede rin itong, kasi may dalawa siya eh. Bata at isang nasa middle age, ako nakikita dito. Well, wala naman sa yan eh, pero yung nakikita ko dito, yun ang nakikita ko dito. Kung sino ka man dyan, or kung sino man itong mga ito, no? Sa nakikita ko. Yan, may liar, dishonest, may tao na parang magsasalita siguro siya or ikaw ito sa kanya na wala sa katwiran. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, nagkakaroon ka ng mga plano pero hindi mo alam kung saan yung direksyon, kung paano, or tutuloy ka ba or hindi. Nandun sa point na yun. Hindi ka makapag-decide. Wala pang clarity sa mga bagay-bagay. Okay, dito sa sitwasyon dapat mong iwasan, syempre yung umiksi yung pasensya mo, more on patient is needed, tamarin ka, yung maging close-minded, or yung mga taong close-minded, you need to be open kung saan nanggagaling sila or anong pinagagalingan ng sitwasyon, no? And then also is wag ka daw mapanghinaan ng loob at wag kang mag-iisip ng kabiguan. Iwasan mo daw yung mga tampo, depression, pag-aalboroto, mental distress, ngayon, iwasan mo yan. O yung mga sitwasyon na pwedeng panggalingan nung ganong sitwasyon na yun, umiwas ka sa kanila hanggat maaari. Iwasan mo yung mga tao na binabackstab ka lang, ganyan, niloloko ka nila, ganyan. Yung mga taong hindi makatotohanan, yun, iwasan mo yung mga tao na yun, or kung ikaw din ganun, umiwas ka sa mga ganun, sa nakikita ko sa iyo dito. And syempre, yung hindi ka magkaroon ng controlling to yourself, ganyan, you need to control yourself din sa nakikita ko dito. Kung mangangako ka, tuparin mo, or yung mga taong hindi marunong sumunod sa pangako o tumupad sa pangako, siguro give a learning or bigyan mo sila ng lesson talaga, 'di ba? Para hindi na nila gawin 'yon, baka gawin pa nila sa ibang tao 'yon, 'di ba? Or ikaw ito, wag sana. 'Yon ang nakikita ko sa iyo. Also, you need to fool yourself in a situation na kung may mga bagay pa na kailangan talagang i-recover, ayusin, isaayos, gawin. Physical, mentally, emotional, or pwede rin sa bahay-bahay mo, di ba? Kaysa itapon, o kung sa cellphone yan, kung pwede pa naman, why not? Mga ganun, no? Gawin, wag masyadong be practical. Anak, baba, pag-isipan at pag-aralan mo daw maigi ang lahat. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. I-recover ang mga dapat i-recover. Ano ba itong mga anak ko? Chang. Ay, iba dito, bigla ang trouble. Ay, 8-8 oh. Ay, tapos na pala.
Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single, uy, may parating. The masculine person. Ay, bakit ganun? Ay, ibig sabihin yung makikilala mo, nagbabait-baitan. May mga single dyan, ingat na lang kayo, no? Ibig sabihin, meron siyang meron siyang bad side. Well, lahat naman tayo may bad side, di ba? Pero, ang nakikita ko dito is, may bad side sa kanya, bad side. Well, lahat naman is not perfect, pero you need to trust to your intuition. Yun nakikita ko dito. No? And then, also, matuksuhin ata. Pero mabait naman siya sa nakikita ko dito. May mga time lang siguro na parang it's so hot. Parang, ang nakikita ko kasing energy sa kanya, parang mapanukso, mapusok, and then, more on siya, lush. siguro yun yung niya, doon niya ibinabase yung love, no? Pwede kasing ganun may tao kasing ganun, yung ibabase niya yung, when it come to a lust, sex, yung nararamdaman niya sa tao. Kumbaga kung ano yung naramdaman ko when it's come dun sa part na yon, iibigin kita. Pwedeng ganun, may ganun kasi may kakalala akong ganun. Sabi niya dun daw niya nababase yung, ay ganun. Sabi ko pang ganun. Alam mo naman, magkakaiba kasi tayo ng description pagdating sa love. Ganon ang nakikita ko sa kanya. No? Basta mag-trust ka. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong kasi nagkaroon na talaga ng disappointment. Kasi itong tao na to, or maybe this is you, kasi no pointed name, may hinanap siya na wala sa'yo. Or hinanap mo sa kanya na wala sa kanya. Biglaan lang din yung naganap o nangyari, no? Kung titingnan ko dito, naghintay, naging patient pa yung isa sa inyo, na dun pa na maaring nagkaroon pa talaga ng balikan, no? Nagkaroon pa ng fixing, pero dumating talaga sa point na kinakailangan na talagang tumahak. Parang nagkaroon na rin kayo ng decision making to separate way doon, no? Nagkaroon na ng deep wound and battle at yung isa sa inyo is may tinahak na talaga na iba. Kumbaga, iba rin dito kasi, alam mo yun, handun yung attraction, handun yung seduce, handun yung naakit sa iba, no? Ganyan. Nagkaroon siya naakit siya sa iba, natukso siya, kumbaga. Pero isa dito parang nahang, no? Ang nakikita ko dito. In that situation, nagkaroon ng pagja-jungling, naging masakim at makasarili kasi yung isa. Pero yung isa sa inyo is still napopokus pa rin siya sa nakaraan. Yun ang nakikita ko dito. Pero ang sabi dito, may pagbabalik no? Gusto kanya kausapin, or andun yung gusto niya magbalik, or maybe, pero ang nakikita ko sa kanya, gusto niya bumalik, pero parang naghihintay siya. May winaalala siya. Alam mo, parang, they're still holding you, pero nag-aalala siya. May inaalala siya. Hindi ko alam why. Pero may nagba-back and forth kasi yung energy niya sa akin Hindi manifesting na lang dito, pero handun pa rin yung wish come true niya na sana I wish, kaya parang naguguluhan siya. No, hindi niya alam kung sa kaliwa siya, sa kanan siya, o didiretso na ba talaga siya. Nandun siya sa point, naguguluhan siya, they still waiting. Ganyan. Ay, may something. Kaya pala parang ang lagkit. Kaya pala ang lagkit ng braso ko. Yun, ang nakikita ko. Baka ikaw to or someone. Yun. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship, so nakikita ko dito, pwedeng no, yung iba dito magkikita kayo. Or kaya naman yung mga may biglang pagkikita or biglang pag-uusap, or pwedeng sa iba is magkakaroon kayo ng pagtatalo or madi-disappoint siya sa'yo, madi-disappoint ka, pwedeng ganun. Kasi there's a sadness ako na nakikita dito sa relasyon. Baka dumating kayo sa point na yun. Pwede rin na magkakaroon ng, nag-uusap kayo, di ba? Alam mo, anong gusto mo ng kape? Hindi, gusto ko ng tinapay. Kumbaga, drinks yung pinag-uusapan, sasabihin niya, tinapay. Or burger, pwedeng ganun. Ate, ang mura, no? Tinapay, hindi nilang burger.
Yun lang naisip ko tinapay. Tingnan natin yung money mo. Yung ganun, parang hindi siya match. Ganyan. Or pwedeng iiwas siya. Pwedeng ganun. Yung mga iba dito, disappointment, sadness. Baka dumaan kayo sa point na yun. Baka magkaroon kayo ng mga iba't ibang pananaw sa isa't isa. Okay, wow, talaga. When it comes to your money, the good karma is coming. Bam, 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 bam. Yes. Hindi man siya this year, but the next year, the wheel of fortune is magto-turn sa'yo this time. Yes, that's a good news. Pwedeng iba sa inyo, matanggap niya na yun. This month, there's a good news, there's a happiness and fulfillment. Mag-overflow yung abundance mo is coming. Sa iba dito, magkakaroon kayo ng pagbabago. Ibig sabihin, tatahak kayo ng bagong direksyon sa buhay nyo. Either magkakaroon kayo ng bagong opportunity or may tatahakin na kayo na bagong sitwasyon in life. Pwedeng kung ikakasal kayo, or iba sa inyo is pagbabago ng buhay. As in the new beginning happen. Yan ang sabi dito. When it comes sa money mo, is yes, magkakaroon na ng clarity to change, or nahando na yung changes of fortune, the good luck, and the good karma, or handi na yung mga pagtahak talaga ng magandang opportunity sa'yo this time. Pero hoping, make a plan, ang sinasabi dito, kasi iba sa inyo is parang hindi nyo pa alam kung tama yung decision making mo na gagawin. Yes, tama po yung gagawin mo decision, and this is the time to let it go, or whatever holding you back sa nakaraan. This is a time, no, to move and make a plan and start a new beginning in life, ang sinasabi dito. Actually, puro aces ka nga, oh. Give an effort and hard work in your situation. May mga biglaang magaganap o mangyayari. Pwedeng iba dito may aaralin ka or research o alamin. Pwede rin na iba sa inyo is nandun ka na sa point na papasok ka sa mundo ng networking. Pwedeng ganun, di ba? Kung ano man yung mga opportunity na darating sa buhay mo, you will be success and do it. No, ang sinasabi dito. May mga papasok na pera sa'yo. May papasok na pera sa'yo. The advice. Wow, kalaleo. Sabi ko sa'yo eh. Sa iba sa inyo, parang you're investing something, no? Parang mag-i-invest ka sa isang sitwasyon. May pag-i-invest. Ooh! Okay. Mamaya na advice. Sabi dito, Taurus, may ending of sa cycle, situation happen to you. May magtatapos. Magkakaroon ng transformation, o may mga mag-o-open, o may mga magbubukas talaga na opportunity para sa'yo, o magbubukas ng mga pintuan. No, may isang pintuan na magsasara at may bagong magbubukas. Wow, o di ba, saan ka? Yan. May paglipat din ako na nakikita, hindi ko alam in what way. Lilipat ka ba ng bahay, ng trabaho, ng pang-umaga, pang-gabi, pang-tanghali, o kaya naman may ililipat ka, pwedeng gano'n, no? Yun, basta may paglipat. Also, there's a luck. Yun ang pinakadabi sa lahat. There's a luck. The hardship is ending. May mga positive happen into your life this time. There's a victory and success ako nakikita sa'yo. Iba sa inyo is you will become a center of attention, or hindi yung recognition or pag-uusapan, or magkakaroon ka ng mga pagkakakilanlan. Mas marami ka pang makikilala or makakasalamuha sa iba sa inyo. Yan. May mga well-wisher. Try nyo tumaya. Baka ito na yung luck nyo sa nakikita ko dito. May ibibigay sa iyo sa universe na offer. Pero wag kang gagawa ng masama kasi hindi siya maganda. Yun na nakikita ko dito. Hindi man siya ngayon mangyari, by the next year, I make sure yun na mangyayari siya sa iyo. Kasi dito pa lang nakita ko na. Pero, sinasabi to, make a decision, ha? It's up to you pa rin to. Ang nakita ko dito. Magkakaroon ng mga recovery situation sa iyo, no? Or kung halimbawa nahihirapan ka, napapagod ka na, o kaya kasi andito yung sitwasyon, aalisin ka ni universe sa isang sitwasyon mo na it's hard. Pag inalis ka doon, ibig sabihin, it's your destiny to move on. No? Kasi, why? May ibibigay sa iyo sa universe na bagong magandang opportunity para sa iyo. Na mas better. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Kaya niya gagawin sa iyo yun. Kasi, alam niya
na hindi ka magsasucess doon sa part na yon. Kaya mangyayari at mangyayari. Yun. And you need to decide and trust your intuition dito. No? And dito is strength. And syempre, okay, when it comes to advice, you need to keep moving to reach your goal. Ang sinasabi dito, accept all the lesson. May mga bagay ka na need to accept. Ang sinasabi rin dito, may mga bagay na kailangan na talaga na baguhin, isaayos, tapusin, let it go, and you need to move with something, no? Kailangan mo na rin talaga this time sa 2025 is paglilinis when it comes sa mga Taurus, ano? Ibig sabihin, tutulungan kayo ng universe na linisin o tapusin ang mga bagay-bagay o sitwasyon or i-change, no? And going toward to your victory and success in life, ibig sabihin. And don't worry, huwag ka mag-alala at huwag ka mong pagsisihan yung mga bagay in the past kasi it happened, no? Nangyari na yung mga mangyari. And you will entering to a new destiny in life. Arigato namaste, God bless.